Ayan guys, so update lang tayo guys, no? Itong weather condition natin. So tuloy-tuloy pa rin guys, no? Yung habagat na nalasa pa rin. So buti ngayon guys, ngayong araw, hindi siya ganun kalakas yung hangin. Pero ang lakas ng ulan guys. Kaya papasok na sana ako sa trabaho. Hindi ako makalis-alis kasi yung dadaanan ko. Hindi naman baha dito sa amin mismo guys. Pero yung mga dadaanan ko kasi medyo baha na. So yun ang problema, no? And of course guys, nanonood ako ngayon ng update doon no, sa pang day 15 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. So medyo nakakainit lang guys kasi napakatagal, no. So ang laki na ng ginagastos diyan ng gobyerno para lang diyan sa impeachment trial diyan sa Senate o diyan sa Senado. So hanggang kailan ba matatapos yan? Hanggang ngayon parang wala pa rin tayong nakikita mga konkretong ebidensya laban kay VP. Kaya sana dapat kung wala naman talaga at political propaganda lang yan, itigil nyo na yan. Kasi dapat mag-focus na lang tayo doon sa ibang bagay, sa ikaunlad ng Pilipinas o doon sa mga city natin. Katulad nito guys, dapat ang pinag-uusapan natin dito, paano solusyonan yung mga kalsada natin, no, na wag na bain, yung mga drainage na yan. Yun sana yung solusyonan natin, yung pinag-uusapan natin. Kasi unang-una guys, habang pinag-uusapan nyo dyan yung impeachment trial laban kay VP Sara Duterte, yung sinasabi nyo, yung mga 125 million na yan na confidential fund, hindi natin sinasabi no, na wag habulin, hayaan na lang. Pero pwede nyo naman ilagay yan sa tamang panahon. Doon nyo siya kasuhan. Kunyari, natapos na yung termino niya, kasuhan nyo siya. Pero sa ngayon kasi, dapat ang hinahabol natin yung flood control, no? Lalong-lalo na, ang trillion yung involved na pira dyan, yung sa Ghost Project na yan. So tingnan nyo guys, hindi nyo ba napapansin? Tuwing binabato si Sara Duterte, si VP, tuwing binabato, binabatikos, yan, ini-impeach. Ito naman yung kalikasan niya, no? Kalikasan na mismo. No? Sila na mismo yung nagpapapansin. Sila na mismo yung nagtuturo kung ano ba dapat talaga yung unahin. Kung ano ba dapat talaga yung problema, yung korupsyon. Yung korupsyon talaga sa gobyerno natin, yung mga nakaupo dyan sa gobyerno natin. Pero yung tinutumbok ngayon, si VP, which is may mga dokumento naman sa KUA, no? Dapat kasi yan, umpisa pa lang, kinasuhan na yan ng KUA. So bakit pinabayaan ng KUA? Ibig sabihin, may kaukulang dokumento, di ba? Pero ngayon kasi hinanapan natin yung resibo, which is confidential nga yan. Hindi naman pwede na yung mga totoong tao, sabihin yung pangalan nila. Siyempre, sunog agad yun. Madistrap agad yung operasyon. Kaya ang ginagawa nila dyan, mga aliases lang yung mga binibigay. So katulad yan guys, yung kalikasan, ang baha, no? Habang tinitira nyo si VP Sara Duterte, yung Diyos naman, yung kalikasan naman, pinapamukha niya sa atin kung ano ba talaga ang problema ng bayan, ano ba talaga ang problema ng bansa, ng Pilipinas. Kaya ako guys, hindi talaga ako naniniwala no, na mahal ng taong bayan si Duterte or yung mga Duterte, no? Si Sara. Hindi ako naniniwala dyan. Ang pinaniniwalaan ko talaga guys, ang mahal ng taong bayan is yung bansang Pilipinas. Kasi ang gusto nila magkaroon ng presidente na strong leader o di kaya yung kamay na bakal. Yung pang stricto ba, yung mahigpit. Yun ang kailangan natin para mabago yung bansang Pilipinas. Kaya kahit sino ilagay natin dyan guys. Kahit hindi si Sara guys ang iboto natin. Basta yung kayang ipaglaban yung Pilipinas. Kahit hindi si Sara, kahit hindi mga Duterte. Sino ba yung mga sasabi nyo na pwede, yung kaya? Si Mayor Leni Robredo ba? Si Senator Rapi Tulfo ba? Sino pa guys? Si Senator Bamakino? Senator Risa Hontiveros? Senator Bongo? Sino pa? Senator Marcoleta? So kahit sino guys, basta yung strong leader. Kung hindi man masugpo guys, yung kayang pangatawanan, maibsan man lang. Yung tungkol sa drugs, tungkol sa traffic, tungkol sa baha, lalong-lalong na dyan sa korupsyon. Pero lahat ng yan guys, masolusyonan yan. Kung yung korupsyon yung matigil dyan. Kaya para sa akin guys, kahit sino mamuno, basta strong leader at kayang patigilin yung korupsyon sa Pilipinas, good sa ko dyan.